more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Benares. O si Peter Talaspas. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig dito sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Gaya po ng ating mga kaibigan, muli po tayo mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po, maaari kayong tumawag sa ating pong palatuntunan para sa inyong mga reaksyon. Ang ating pong landline sa ating impilan ay 412-0288. Samantala, ang ating po naman text line ay 0977-342-1644 at 0917-798-8910. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Pinaaresto raw po si Senator Antonio Trillanes sa kasong libel. Kaugnay po ito sa inihaing demanda ni Junjun Binay na nagsasabing siya raw po ay nanuhol ng dalawang maestrado ng Court of Appeals. Hinggil po sa kwanho doon sa hinihingi nilang TRO para hindi maipatupad yung suspension order laban kay dating Mayor Junjun Binay. Pero wala po dito si Senator Trillanes dahil siya po ngayon ay nasa ibang bansa. At ito pong tarantadong nag-file ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo
ito pong walang hiyang nagngangalang Mendoza, ewan ko kung bakit po Roel naaprobahan Barrel. ito ng Commission on Election. Ngayon po, nag-withdraw ng kanyang kandidasiyan tarantado at inamin po ng animal na siya ay nag-file para ika nga Standby, ni ano, kuwan ho, gawing panakipbutan. panakipbutas lamang sa binabalak na pagtakbo sana ni convicted plunderer Erap Estrada. Lintik po ang bansa natin paano titino po ito? Isipin ninyo, mga kaibigan, si Buboy Sihuko na ubod ng yaman, alam ng Pilipinas yan, di ba? Kasaysayan yan. May-ari dati yan ng Pepsi Cola Naging national official yan sa gobyerno. Maraming hinawakang pwesto. Kalahin mong i-disqualify. Pagkatapos itong isang hindoropot na wala namang kakayahang kumandidato, mga kaibigan, isipin mong qualified. Qualified tep yung animal na yan. Idol niya, plunderer. Mamaya pag-uusapan natin. At marami pa hong iba, si Ombudswoman Conchita Carpio Morales na mismo nagsasabi na lintik po sobra ang corruption sa ating pamahalaan. At nananawagan din po si Ombudswoman Conchita Carpio Morales na tayong mga boboto, bumoto po tayo doon sa mga kandidato na walang bahid, yung pong mga hindi magnanakaw. Wala ka namang ibang pwedeng sabihin kundi yun. Yun panawagan naman ng simbahan talaga yun. Inuulit-ulit ng simbahan. Kamakailan, sinabi na naman, huwag kang boboto sa magnanakaw. Sus Mariosep. Huwag kang, sabi nga ni si Cardinal Tagle, nagsimula niyan huwag kang magnanakaw. Sabi naman ng Malacanang, si Bina yun. Wala nang iba. Number 1. At marami pa ho tayong pag-uusapan sa umagang ito. Bueno, mga kaibigan, dito sa kaso ni Trillanes. Senator Antonio Trillanes na pinaaresto ng isang husgado dyan sa Makati dahil po itong branch 142 ng Makati Regional Trial Court meron daw pong probable cause tungkol doon sa kasong libel na inihain laban kay Trillanes. Kaya po magpipiyansa si Trillanes. Okay lang naman yan kasi ang libel po, alam naman natin, mga ewan ko, dun sa mga hindi nakakaalam. Ngayon lang ako nakabalita sa kasaysayan ng buhay ko. Ilang taon na po ako ngayon. At tanungin din ninyo yung mga matatanda na mas matanda pa sa atin. Ikaw, Peter, hindi ko naman sinasabing matanda ka na. Kaya lang may edad ka sa akin. Edad ng konti. Si Atong, ganun din. Kaya pareho kami yan Babata-bataan lang yan Ngayon, mga kaibigan, ang sinasabi ho natin dito, ngayon lang ako nakarinig na dahil sa investigasyon ng Senado, mademanda ka ng libel. Mariosep. At ito ho, mga kaibigan, huwag natin baliwalain ito. Hindi po baliwalang kaso itong ginawa kay Trillanes. Kung kay Trillanes po, nagagawa nila yan, lalo na ho sa mga pangkaraniwang mamamahayag na kamukha namin. Kasi po, magtataka kayo. Ang akusasyong kay Binay sa mag-aamang yan, yan po plunderer. Yan po mandarambong, magnanakaw. Bakit nauna pang magkaroon ng resolution Yung libel case. yung libel case?
Oo nga. Ha? Libel lang yun. Oo. Sa Amerika po, civil case yan eh. Tinatawanan lang yan. Dito lang nananatiling criminal Criminal case case. yan. Oo. Sa Amerika po, civil case lang yan. Oo. Ha? Bakit doon kayo magtaka dapat? Oo. Isipin mo, makasuhan ka ng walang kakwenta-kwenta. Oo. Libel. Yan ang kasong walang kwenta eh. Mm. At ito, tandaan ninyo, ang problema, ikaw na nagbubulgar sa katiwalian ng mga nasa pamahalaan, ikaw pa ipapakulong eh. Baligtad. Baligtad na. Oh. Kasi may warrant of arrest ka na eh. Oo. Paano kung wala kang pamiyansa, di kulong ka? Oo nga. Ang problema, sa mga media, maghahagilap ka pa ng pamiyansa mo pag ikaw ang nalibel. Oo. Di ba? Pagka sinampa sa husgado. Tama. Kasi mahal, para sa atin, mahal na yung 10,000 Oo naman. Ang laki nun. bawat isang count. Oo. Paano kung marami yan? Nako. Di ba? Ito hong libel, mga kaibigan, magtataka kayo eh. Ito, dahil sa pagbubulgar. Ano ba naging depekto ng investigasyon? Ang depekto doon sa investigasyon, hindi nagpaliwanag eh. Hindi Oo. sumipot, no? Ngayon, public official ka eh. Asan ang accountability ng public official? Oo. Kung laging paiirali natin itong libel. Hindi ba? Tama. Ginagawa nilang mas mataas pa yung libel kaysa po doon sa plunder at saka sa pandarambong. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ngayon, anong sinasabi ngayon ng publiko? Kasi anya, kaya yan na-file sa husgado kasi Makati yan eh. Mm. Oo, tama. Hawak nila. Makati. Oo. Kontrolado. Mm. Yun ang akala nila. Oo. Hindi ho sa Makati lang yan. Mhm. Ha? Oo. Lahat ng husgado. Sa Maynila. Hindi ba? Oo. Eto, magtaka kayo Bakit ang bilis ng Sampa. sampa ng kaso? Magtataka kayo eh. Oo nga. Yung mga heinous crime, ang tagal. Mga kaibigan, Libel, sandali lang. bigyan ko kayo ng example. Mm. Oo. Hindi ba in-interview natin nung nakaraang linggo lang Oo. si General Walang Kwenta Nana ng MPD. Manila Police District na binaboy na nila. Oo. Na dati Manila's finest. Ngayon panis na eh. Oo nga. Napanis. Itong dahil kung sino-sino mga namumuno dyan na mga pandurugas lang ang inaatupag. Ano nangyari dun sa kaso? Kung matatandaan ninyo noong 2014, ito 2014 itinanong natin, di ba kinana, Oo. kung ano na ang status nung kaso, yung estado. Siya na mismo nagsabi na nung 2014 nahuli yung di ba yung DAID, yung District Anti-Illegal Drugs Unit ni radio ng SWAT. MPD ito, MPD. Ni-raid ng SWAT nila doon sa MPD at nung buksan yung locker, 5 kilo ng shabu Naku. ang nahuli sa kanila. May mga parapernalya pa. Mario. Na ibig sabihin, bukod sa meron silang shabu na 5 kilo, sila tumitira din ng shabu. Nakay. Ha? Nasa pag-iingat nila eh. Hinuli sila ng mga kasamahan nila sa SWAT. Mm. Nung itanong natin 2014 nangyari to Oo. ano sabi ni Nana? Nasa fiscal's office pa raw. Preliminary tagal investigation pa rin. Tagal. Hindi pa natatapos. Mm. Droga po ito 5 Mhm. kilo po ito Oo. At pulis yung Pulis pa sila. Oo. Asan daw yung mga pulis? Nandun daw sa NCRPO. Floating lang. Ano masasabi dito ni General Marquez? At saka ni General Pagdilaw? Oo.
Akala ko ba magagaling kayo? At saka dapat ang Department of Justice, hindi ba dapat matawagan na kayo ng pansin? Tama. Hindi ba alarming yan? Oo. Hindi ba nakababahala yan na 2014 nasa piskal? Nako. Samantalang ito, kailan lang pinahil itong libel? Oo. Kami nga ganyan din ang experience namin. Makapagsasabi kami dahil sa experience namin. Oo. Authority kami sa libel, baka kala ninyo. Ha? Dahil yan ang ginagamit para takutin ka. Oo. Halimbawa, nasampa na yan. Oo. Hindi mo na mapag-uusapan ng merito nung kaso na yan, mga kaibigan. Hindi ba? Tama. Yan ginagawa yan libel para, dalawang bagay yan Oo. Para takutin ka, Tumigil ka. tumigil ka, di ba, sa pagbanat. Huwag mo nang ituloy yung pagbanat. Oo. Hindi ba? Tama. Warningan ka. Oo. Mga kaibigan. Ano ba naman yan, libel? Oo. Ha? Masama bang ibulgar mo yan? Lahat may dokumento. Totoo yun. Saka lalo ang binubulgar mo Public official. public figure. Oo. Public official ka especially. Accountable ka sa taong bayan. Tama. Asan ang accountability mo ngayon? Ayan. Kapag ka laging umiiral dito, libel. Kapag ka laging binibigyan ng pagpapahalaga ng mga husgado, yung mga nagpapile ng libel dahil sila'y public official na ibinubulgar ang kanilang kawalangyaan. Paano gagawin mo sa isang bansa? Gusto nila wala nang babanat sa mga public official? Bakit? Pati ba mga huwes natatakot na rin na baka isang araw sila na ipagbubulgar dahil sa kawalan ng hustisya sa pagpapataw nila ng hindi makatarungang desisyon sa mga kaso Yun. laban sa mga inaapi? Tsaka isa pa, yung dalawang justice na sinabi ni Trillanes, hindi naman sa kinontempt Dapat i-contempt siya. At saka hindi yun na nag-file ng kaso. Oo. Binay. Di ba? Bakit si Binay? Bakit si Binay? Bakit yung dalawang justice hindi? Oo, hindi. Kundi sa kinontempt. Contemptuous yun Oo. Yun nga mga kaibigan Ha? Hindi ba nakapagtataka? Alam nyo, Taka-taka. itong Dami libel, pero. okay lang yan Sa amin kasi, kasama yan sa trabaho namin. Nagtataka kami, pati yung yung usapan sa Senado, pwede na palang i-libel yun. Libel na. Ha? Sa session. Ginagamit na yung libel. Pagkatapos, pati sa amin, ila-libel ka, imbes na ipaliwanag nila, accountability yun Oo. May pananagutan kang dapat mong ipaliwanag yan. Kasama sa mandato mo yan, bilang isang public official, hindi lamang pagtupad ng tungkulin mo ang iyong mandato. Tama. Kung hindi, pati ipaliwanag mo kapag ka ang pangalan mo nasasangkot sa katiwalian. Hindi ho ba sa Japan meron na naman nag-resign kamakailan? Oo. Parang ito'y finance minister Oo. na inaakusahan siya na hindi naman daw totoo yun ayon sa kanya. Oo. Pero nag-resign na siya Umalis na. ng bribery. Inakusahan siya bribery. Dahil may nagbigay daw ng pondo, ayon sa kanya, totoo namang may nagbigay. Oo. Pero yun campaign contribution. Kaya lang, minalber siya ata nung tauhan niya na humawak ng pera. Pero siya nag-resign. Oo. Hindi niya inintay na yung tauhan niya mag-resign. O kaya pasagutin yung imbestigahan yung tauhan niya. Hindi na po mga kaibigan Nag-resign na kaagad siya. Doon nag-uumpisa pa lang yung usok. Sumisingaw pa lang yung usok. Oo, Abay, bisit yun na. Nagre-resign na sila Oo, yun ang dito, maganda. pakapalan ng mukha. Ay, sobra. Accountable si Binay na magpaliwanag. Tandaan ninyo yan. Oo. Lalo pa at merong kapangyarihan ng Senado na ipatawag kayo. Oo, Di tama. ba? Pero binaliwala nila yon. Doon pa lang kung hahatulan mo si Binay,
Pwede nga siya pa. Huwag mo nang sabihin, ano ka, Kwan, yung totoo yung pagnanakaw na akusasyon, pandarambong laban sa'yo. Doon pa lang sa hindi mo pagkilala sa authority ng Senado, hindi ka nakarapat dapat umupo sa gobyerno kahit barangay tanod. Bakit? Hindi mo kinikilala ang authority Tama. ng mga sangay ng pamahalaan natin. Correct. Paano ka magiging public official? Hindi ka karapat dapat. Kahit na barangay tanod, hindi ka pwede. Dapat sa public official, siya ang unang kikilala sa mga institusyon ng gobyerno. Yun, ang Sa tama. kapangyarihan ng gobyerno. Naturingang abogado pa kayo, mga hinduropot kayo. Hindi kayo doon nagpaliwanag, tapos magdidimanda kayo ng libel, mga gago. Nagliliyab na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 in Mumbai. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Dapat mag-file din ng kaso yung kampo ni Senator Trillanes laban doon sa judge. Gross ignorance of the law. Nako. Ang kaso niyan. Ibig sabihin, walang karapatan na maging judge ito. Ako hindi ko pinagtatanggol si Trillanes. Ba't ko patatanggol yan? Mas kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya sapagkat sila'y may pera. Tama. Ang pinagtatanggol natin dito, yang ginagamit na katarantaduang kasong libelo laban sa mga nagbubulgar sa katiwalian. Yun. Sana kung hindi ka naman public official magdemanda ka ng kasong libel. Oo. Ha? At saka pangalawa, dapat ipaliwanag mo muna. Dahil may accountability ka, public official ka, nananagot ka sa taong bayan. Pagkatapos, dinadala mo sa ibang venue yung usapan. Kakasuhan mo, ika-counter mo para matakban yung pandarambong ninyo. Ang ipinantatakip nyo, libel. Ito pa nga yung mga kinakasuhan ng libel, ang pinalalabas nilang masama. Ginagawa nilang isang mabigat na krimen yung libel. Gayong yung droga, hindi. Nako po. Katulad nung kinasuhang mga tauhan ng MPD ng District Anti-Illegal Drugs noong 2014 na hanggang ngayon nasa piskalya pa. Hindi ba? Oo. Kayang ipagtanggol ni Trillanes ang sarili niya, hindi ko pinakikialaman yan. Ang pinakikialaman natin, yung proseso. Ha? Ang dapat mag-file ng kaso ron, yung dalawang justice Tama. Yun. Di ba? Kayo yung tumatanggap ng suhol Mabigat na akusasyon yun. O bakit hindi nagdemanda yon? Yung dalawang maestrado. Siguro, alam nilang public official sila na hindi sila dapat maging balat sibuyas. Ito si Binay akala mo balat sibuyas, balat ng elepante yan. Makapal pa sa balat ng elepante yung balat niyan Isipin mo, nasusuka ako sa advertisement niyan. Totoo. May pinakikita mga matatanda. Kunyari, lumalapit sa kanya. May pakurot-kurot pa siya, Sa matanda, hayop kayo. Anong klaseng propaganda yan?
kinukurot mo yung matanda, yung ba parang ang cute mo. Tanda na Ha? Nakadiri, ano? Nakukute ang pa. Dirin-dire ko sa mga pinaggagawa ninyo, mga hayop kayo. Pinaghalo mo yung pagkamuhi at saka nakakatawa. Etong judge na ito, Oo. mali yung inaakusahan mo ng libel kasi mali yung complainant eh. Oo. Hindi siya ang dapat maging complainant. Unang-una, walang honor yan. Oo. Si Junjun Binay. Bakit? Dismiss na yan eh. Wala nang Dismissed from the service. Oo. Perpetually disqualified from holding any public office. Convicted na yan ng ombudsman. Anong credibility niya magdemanda ng kasong libel para siraan siya? Yung libel, paninira yan eh. Oo. May masisira ba sa'yo? Sira na. Wala na eh. Di Wasak ka na. na eh. Kulang yung libel para siraan ka. Tapos, Kung gusto kang sirain. Takot yung libel. Di ba? Kung gusto kang sirain, hindi libel ang ikakaso sa'yo. ano. Ibang kaso, hahanap pa tayo. Ha? Mga kaibigan. Kakabuisit. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Di ba? Yung judge. Liable yan eh. Oo. Public official din yan. ano siya, lagot siya, ire-reklamo Lagot siya siya sa ni Supreme Trillian. Court. Oh, Grave nananawagan abuse of kami. authority. Baka naman marami kayong abogado dyan, Senator Trillanes. Baka naman pwedeng pakasuhan nyo na rin yan. Para mabawas-bawasan tayo ng mga judge na tarantado. Ha, mga kaibigan? Kasi agrabyado kami. Oo. Ginagamit sa kawalangyaan ito. Isipin mo, libel. Ang nagdidemanda sa'yo, hindi maipaliwanag yung kayamanan. Oo. Hindi nila alam, sila biktima rin eh. Sasabihin mo, kasi iyan ang masama ah. Ang pinagmamalasakitan mo, kaya ka na libel, Oo. ang taong bayan. Dahil sa gusto mong ipagmalasakit ang iyong bansa, gusto mo mapabuti ang ating bansa, kaya ibinubulgar natin ang mga katiwalian. Pagkatapos yung nagnanakaw, Yun ang kinakampihan ng judge. nakapanig sila ron. Nagbigay yung probable cause yun eh. Hindi naman probable cause yun eh. Probable cause ang tawag doon. Mga kaibigan. So ano ang masama? Ang masama po, Oo. sila hindi may paliwanag ang yaman, kakampi sila ng batas. Ito ngayong nagbubulgar na wala namang motibo, mga kaibigan, kundi ipagmalasakit ang bansa, Tama. ipagmalasakit ang mamamayan na pinagnanakawan, ipagtanggol. Sino pa ngayon na magtatanggol dyan? Kung lagi na lang ganyan, libel ng libel, mga kaibigan, at pinapanigan ng husgado. Hindi alam nito mga gagong ito sa judiciary na kasama sila at ang pamilya nila sa ginagawa mong krusada sa pagbubulgar ng katiwalian. Nakikinabang sila dahil sila ay bahagi ng bansang ito. Tama. Bahagi sila ng lipunan bilang mga mamamayan. Tama. Ha? Nakikinabang sila sa pagtatanggol ng mga kumakalaban sa katiwalian. Ha? Sapagkat pera din nila ang ninanakaw. Pero bakit sila pumapanig? Kasi yung one time Oo. Parang Bagsak. yung isang gulpe na bibigay sa iyo kamukha ng ginagawa ni Erap ngayon na panunuhol sa Maynila. Oo. Mga estudyante bibigyan ng 4,000. Oo. Totoo yun. Mababaliw yan. Estudyante pa lang yan, may 4,000 ka na. Oo. Di siyempre masisira na ulo niyan, yung moralidad niyan Baba. magkakalamat na. Ha? Oo. Maghahanap na yan ng mas malaki. Maghahangad na yan. Kaya, ginagawa ni Erap yan para marami siya maging kamuka.
yung pagnanakaw niya ngayon, magiging normal. Normal na. Kasi pinapayagan na nito mga bata eh. Oo. Tumatanggap na ng pera sa kanya. Hindi ba? Yan ang ginagawang pangangampanya ngayon, early campaigning ni ERAP ngayon sa Maynila. Mamudmud ng kwarta. Hindi ba? Oo. Sinisira mo yung moral fiber ng mga kabataan. Sayang ang future. Asa ng bansa natin? Ang pag-asa ng bansa natin, ang kabataan, ang mga susunod na henerasyon. Paano kung katulad ni ERAP na winawasak na niya Moralidad. ang kinabukasan nating mga Pilipino? Oo. Ngayon, marirealize nitong mga judge na to, magiging kakampi mo lang sila sa iyong krusada ng paglaban sa katiwalian kapag ka sila wala na sa pwesto. Pag naggaganchilyo na lang, nakikinig na ng radyo yan. Tsaka defective yung paglabas ng warrant eh. Alam mo, pagka ang Kongreso nasa session, hindi mo pwedeng arestuhin yan. Kaya nga sinasabi natin kanina pa Hindi pa naman tapos ang session. na ngayon lang ako nakarinig dyan. Kasi nga, may batas eh. Merong sariling mandate ang Senado. Yun ang sinasabi natin. Yun ang ibig sabihin nun. Mga kaibigan, isipin ninyo, kasama sila sa pinagtatanggol mo. Pero pag magkakapera sila, kakampi sila ng mga walang ya. Mga yan, pag hindi na magkakapera yan, pag nagretiro na yan mga yan. Yan. Yan ang mga magiging listener natin sa radyo. Oo. Doon pa lang sila, Mamumulat. papalakpak. Oo. Kapag naggaganchilyo na lang sila. Dahil hindi na sila, wala na silang inaasahang pagkakakitaan eh. Oo. Maliban na lang kung magi-influence peddling sila. Oo. Habang bata silang magre-retiro. Oo. Inaano nila parang tinutulungan ng judge si Binay na palabasin na sinungaling si Duduktongan ko lang. Hindi mo pwedeng arrestin sa mababang akusasyon. Malibang heinous crime. Kamukha nung kay Enrile nun. Inaresto ni Mayor Lim doon sa ano. Kasi heinous crime eh. Di ba? Rebellion. Ngayon, ang sabi ni Ombudsman Morales mismo, super number of corrupt government officials. Nandyan pa rin sa lahat ng ating sangay ng gobyerno, mga kaibigan. At nananawagan daw siya na pumili tayo ng karapat-dapat na kandidato sa national tsaka local dito sa darating na eleksyon. Sabi niya, ang apilan niya sa taong bayan, dapat bumoto yung dun sa mga taong with integrity sa local tsaka eto naman ang sa atin eh. Ombudswoman Conchita Carpio Morales. Bakit nananawagan na rin lang kayo sa publiko, sa botante na bumoto ng tama para sa national at local na sinasabi ninyo mga walang integridad? Di ba may mas maganda kayong magagawa kung ang gagawin ninyo? Alamin ninyo kung sino yung mga may kaso dyan sa ombudsman na kandidato ngayon. At ilabas nyo mga pangalan. Ito mga may kaso, national, local. Ngayon, bahala na kayo. Pumili kayo yung walang kaso. Kasi kung may kaso ka, mga kaibigan, isa na yun sa dapat tignan ng botante. Hindi ba? Pagbatayan sa pagboto. Ba't di mo ilabas? Ilabas mo nga yung kaso ni Isko Moreno na matagal na. Ayan. Nauna pa sa kaso ni Roderick Paulate. Yan ang sinasabi natin eh. Malaking amount yung involved. Kalahating bilyon mahigit. Plunder ang kaso ni Isko Moreno. Bakit? Ilan yun? 3 yun eh. Yung sa bigas. Yung sa ghost employee, yun yung plunder. Diba? At saka yung RPT, share, na dinambong nila nung barangay chairman. Hindi ba? Tama. O bakit wala ka na ilalabas kahit isa ron? Oo. Ang diferensya sa atin, para magmukha tayong malinis, Ibubulgar yung iba. kunyari, sinasabi natin na bumoto ng tama.
para hindi mahalata na kinokobera ninyo yung ibang kaso. O kaya, may mga tao dyan sa ombudsman na yun ang talagang ginagawa. Di ba? Tama. Mga kaibigan, bago tayo magsalita ng ganyan, maganda sinasabi ni Ombudswoman Conchita Carpio Morales, walang masama ron, mabuti nga yun eh. Di ba? Parang yung panawagan ng simbahan, dahil yan, matuwid yan. Oo. Tayo po, kakampi tayo ng tama eh. Kasi, kahit anong gawin mo, ang isang bagay na mali, mali talaga yan eh. Oo. Hindi mo mababago yan, kahit tambakan mo ng pera yan, kahit sabihin mo pa, mag-usap lahat yung 15 maestrado ng Korte Suprema at palabasin nila ang isang desisyon. O katulad ng mga lumabas ngayong desisyon. Palabasin nilang tama yon. Pag mali yun, mali pa rin yun. Oo nga. Kahit sabihin mo pang pairalin yung batas na yon, jurisprudence yan, yan ang iiral na batayan sa pagpapatupad ng batas. Aba, mga kaibigan, kung mali yun, mali talaga yun. Kahit sabihin mo pang sila ay unanimous. Ha? Sa paggawa ng isang desisyon. Tama. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy tayo ha. Ano pa ba yung binanggit natin? Mendoza. Merong kaso ngayon, no? Ito naman, Mendoza. Mendoza. Hindi ba itong hinduropot na ito eh? Yung loko-loko. Tayo nagsasabi na may balak kumandidato si ERAP bago pa matapos ang filing ng Certificate of Candidacy. Bakit? Kasi nag-file nga itong gago eh. Pain ito eh. O ngayon, di lumabas ang totoo. Tama tayo. Saka inamin niya, no? At saka siya mismo lumabas. Para makapag magamit niya itong ginawa niyang kagaguhan para lumakas naman siya kay Binay naman. Oo. 'Di ba? Oo. Ginamit niya ngayong puhunan nito para doon naman dumede kay Binay. Ha? Abay, dumedi na kay Erap, dedi pa kay Binay. Ayun. Ang lalaki nyo na, dumededi pa kayo. Ang masama, nung interview si Erap, wala raw siyang alam dyan. Ano, saka hindi raw siya kilala. Hindi raw siya kilala. Maniniwala ka ba, Lord? Ang kaso, di ba, nung nakaraan kasong pinag-uusapan, SSS. Itong kaso ngayon to, SSB. SSB. Mga kaibigan, ito naman pinag-uusapan natin tungkol dito sa gagong si Mendoza na ito. Ito, isang malaking kahihiyan sa Comelec to. Oo. Totoo yun. Ito, inaprobahan ninyo. Bilang respeto, sabi ni chairman. Respeto. Sino rin respetuhin natin? Si ERAP? Rumirespeto ka sa ambong. Abay, di para mo sinabing. Karespeto yung pandaram mo. Yung mga kriminal, respeto na natin. Oo. Pag nagpapile sila ng Certificate of Candidacy. Kasi, nagsasalita siya tungkol sa Comelec issues. Oo. In relation with, elections. Mga bagay na may kinalaman sa eleksyon, katulad ng mga kandidato. Hindi ka dapat igalang yan eh. Oo. Huwag nang boboto na magnanakaw eh. Yun na lang ang panlaban ng tao dahil nababaluktot ang batas. Oo. Kaya ang panlaban na lang na ng mamamayan, pakinggan yung mga nananawagan. Yun na lang ang armas para ang taong bayan ay makapili ng mga tamang manunungkulan sa pamahalaan. Tama. Yun na lang panawagan ng simbahan na huwag kang magnakaw, huwag kayong boboto ng mga magnanakaw. Yun na lang ang panlaban natin. Oo. Para tayo makapamili, yung paalala na yun, na makonsensya naman tayo, na huwag tayong boboto ng mga walang hiya, convicted plunderer yan, gagalang mo yan. Ano ba yung partido niyan? Di ba yung partido niya, partido ng pamilya niya? Oo. Puro sila pamilya ron eh. Hindi naman legitimate na partido political yan eh. Kahit sabihin mo pang
nanalo si Erap Anya dyan eh. Kaya respeto na lang eh. Katarantaduhan yan, hindi basihan yan. Ginagamit yung barometro yan. Maling barometro yan. Yang itinuturo na yan ni Chairman Andres Bautista. Maling kwan yan. Kayo rin, nanawagan din siya. Oo. Na bumoto ng tama eh. Iboto mo, yung karapat dapat eh. Pagkatas, iba sa ginagawa natin. Ibang ginagamit yung katwiran dahil pinayagan nyo tong gagong ito. Tignan ninyo ang nangyari. Yan. Hiniya kayo ngayon. Oo. Dinidiscredit nito ang COMELEC. Oo. Ang integrity ng COMELEC. Ng mga taong nakaupo dyan sa COMELEC. Hindi ba? Oo, tama. Isipin mo si Hukon, daming kwarta nun. Oo. Kapasidad lang pala kailangan mo eh. Sobra-sobrang magkaroon ng kapasidad yun. Alam mo ba yung Mendoza yan? Taga San Jose yan eh, Bulacan. Nung itanong sa barangay chairman kung kilala niya yun, hindi kilala. Oh. Isipin mo. Sa Makati, pinayagan ninyong komandidato yung tao na doon sa barangay niya, hindi naman kilala. Yun eh. Ano po yan? Nakakahiya yan. Ginawa kayong katawa-tawa yan. Oo. Dahil dun siya registered Kasi voter. election, ano yun eh, election yun. Hindi, yun ang nilagay. Di ba? Sabi naman ito, Oo. hindi niya raw kilala. Si Erap, hindi raw sila magkakilala. Ako. Hindi, pakikita ko sa yung hindi totoo. Ano ang ebidensya? Ang ebidensya, yung mismong nagpe-press conference sila eh. Oo. Alam mo kung bakit? Oo. Yung katabi ron, yung Jerby Manglublub. Oo. Bata ni Erap yun. Sumusweldo sa City Hall yun. Oo. Yung Jerby Maglublub na mayabang. At nag-i-smuggling din sa custom. Ay. Katabi niya eh. Tsaka sinabi niya. Katabi niya. Inamin niya, kaya lang ako nag-file. Parang reserva kay Erap. Inamin niya eh. Di ba? Yerba. Tapos si Erap naman, kunyari, hindi niya raw alam. Naku ha. Talaga sinungaling eh. Mga sinungaling. Oo. Ngayon, kung paniniwalaan niyo pa rin si Erap, may problema na kayo. Malaki na ang problema niyo. May something. Katakot-takot na kasinungalingan na ginawa niyan. Nung tatakbo pa lang na mayor yan sa Maynila, ano sabi niyan? Bibigyan ko kayo hanap buhay. Naku. Yung pala, kikikilang kayo. Maghanap buhay kayo para makikilan ko kayo. Sabi niya, Pambayad ito kayo last sa sura akin. ko. Isang termino lang ako. At ang papalit sa akin, si Isko. O ano? O pareho niyang hindi tinupad yun. Hindi, nung tanongin siya ngayon, hindi ba sinabi niyo nung ganon? Sinabi ko ba yun? Sabi niya. Yung mga sagot, sinabi ko ba yun? Oo. Oh, Kalimutan niya. alimutan. Sinungaling. Pati yung nag-interview, sinungaling. Oo, bakit? Oo. Kasi alam niya yun eh. Oo. Alam niya sinabi. Ba't di mo sinabing, sinabi niyo. Oo. Ay, Di ba? takot siya. Di gago rin. Oo. Anong kwenta reporter yun? Walang kwenta reporter yun. O ngayon, eto. Ano pa ang kasinungalingan? Oo. Erap anya para sa mahirap. Naku po. Lalo naghirap. Pagkatapos siningil kayo sa ginawang may bayad yung ospital, libre yun nung panahon ni Lim. Oo. O yung ba erap sa mahirap? Tapos ang kinukuwartahan, mga vendor, Naku. erap anya para sa mahirap. O sige, patawan niya ng 300% na buwis. Dagdagan niya ng 300%. Yan ba erap sa mahirap? Naku. Gaano karaming mahirap ang nagbabayad ng RPT? Oo. Isipin mo, kung nagbabayad ka dati na 1,000 isang taon, magiging 4,000-5,000 piso yun isang Naku taon. po. Hindi pa kasama yung yung extortion Lagay. ng mga extortionist na tauhan ni Erap sa Manila City Hall. Ang dami dyan. Ngayon, Erap para sa mahirap, ang pinapatay yung mahihirap, dinadala sa Marikina para mapatay nila. Lalasunin. Pakainin nyo ng bulok yan. Naku po. Sanggol pa lang, patayin nyo na. Baka lumaki pa yan eh. Oo. Mahirapan pa tayo dyan eh. Oo. Mga kaibigan. Kaya sanggol pa lang, pinapatay na nila sa Boys Town eh. Naku po.
Hindi ba? Oo. Dampot kayo ng dampot. O bakit walang mga human rights organization, advocates, Oo. na kumikilos para kundinahin yung ginagawang katarantaduhan na yan na wala kayong basihan, dumadampot kayo ng tao. Hindi ba human rights violation yan? Asan yung batas tungkol sa mga bata, mga babae, na basta mo dadamputi, kukulong mo dyan. Sasabihin mo, rescue, kidnap yan. Ang liwaliwanag niya, kidnap. Bakit? Ayaw sumama ng tao eh. Oo. Wala namang kaso, pipilitin mo. Kung ayaw sumama ba't mo pipilitin? Hindi palayasin mo. Oo. Hindi ba? Mm. Mga kaibigan, tingnan ninyong katarantaduhan. Ang dami nagpapanggap dito, ngayon walang lumulutang. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Asan tayo kay Erap? Oo. Si Amado Bagatsing naman Oo, yan. nagsalita dun sa okasyon ng mga mason. Oo. At hinihingi niya ang suporta ng mga mason. Oo. Natulungan ang kanyang kandidatura sa Maynila. Nagmakaawa ng boto. No? Ang ginagamit niyang issue, yun ding mga sinasabi natin. Eto, kung nag-aaral to at naging kaklase natin, agrabyado tayo rito kay Amado Bagatsing. Kopyado rin, no? Kinokopya tayo nito Nakakahalata na kami Oo. Nangongopya ka sa amin Yung mga Bawal historic districts ng mga eskolta. Mga kaibigan Oo. ginagamit. Pero nakatawag ng pansin ko rito, hindi yan Oo. Meron doon na nagsalita. Oo. Eto, lumabas sa pahayagan nito Oo. At nananawagan tayo sa COMELEC. COMELEC! Very clear ang kasong ito. Meron doon, isa ang pangalan, Philip John Grecia. Worshipful Master. Masturbate ba ito? Masturbate. Philip John Grecia. Oo. At siya yata nag-imbita rito Oo. kay Amado. Amado. Strong contender daw ito. Tama. Oo. Strong contender sa number 2. Hindi na yan sino itong Philip John Grecia? Oo. Alam niyo ba kung sino ito? Sino yan? Ito po ay nagtatrabaho bilang corporate planning o researcher sa corporate planning department ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ayun. Ano ito? Electioneering. Government employee bawal siya. yan Ang liwaliwanag po na binabakapan niya, ito, in-interview siya bakit hindi kumikibo ang COMELEC? Oo. Wag mo sabihin pati yung inquirer, di nyo binabasa. Oo. Binabasa nyo nga yan. Diyan nga kayo Saka yung nagpapa-interview. civil service, di ba? Mga kaibigan, nasan
Hindi naman walang civil service ito eh. Yung PAGCOR. Oo. GOCC yan eh. Oo. Pero yan, mga consultant, wala yan. Walang item. Ang maliwanag dito, sumusweldo ka sa PAGCOR. Oo. Ngayon, merong electioneering yan. Tama. Hindi ba, mga kaibigan? Bakit wala pong ginagawa dyan? Ang sabi nito, sana kung kanya kukuha ng lakas ng loob. Nalabanan ko. Nag-humble pa eh. Taranta. Bakit hindi magsasalita sa kanya itong taga-PAGCOR? Siya ang chairman ng amusement and games. Games and Amusement Sa Committee. sa Kongreso. Congress. Diyan siya nangingikil eh. Sa mga gambling lord tsaka sa mga Ay? Ano yan? Ewan ko lang kung nakikilan niya na si Maliksi. Oo. Kasi si Maliksi magandang maging amo yan. Nagbibigay ng 200 milyon yan pag na-hospital ka, kahit driver ka lang. Oo. Mag-apply na tayo ron. Mukhang nagkamali tayo ng pinasukan dahil doon may security tayo ron eh. Samantalang yung mga ordinaryong mahirap, libigyan niya 5,000, maghapon makapila, ano? Oo. Mga kaibigan, pakitimpla mo nga akong kape muna. Andiyan ba si Ellie? Oo. Timpla mo ako ng kape, wag yung Starbucks, may daga yun eh, ha? Ayoko ng ganong kape, ha? Yung may daga. Ay, ngayon, mga kaibigan, eto, ano yung pinag-uusapan nyo kanina? Ayun, kay Amado. Kay Amado. Amado. Oo. Tarantado yan, si Amado. Amado. Tarantado talaga to si Amado. Ito daw tamang panahon, sabi ni Amado. Para matalo uli. Ito tamang panahon. Yung nakalagay sa mga tarpaulin Yung niya. palang una niyang takbong natalo siya, hindi pa tama yun. Pumangalawa pa, kadalawa. Ito, tama. Hindi pa rin tama. Ah! Lagi kang mali. Malakas ang tama. Malakas ang tama. Malakas ang tama. Lagi kang mali. Oo. Kasi mahilig ka sa sugal eh. Puro ala tsamba yung ginagawa mo eh. Lagi sumusugal. Oo, style sugal eh. Kaya, mga kaibigan, pati politika, ginagawa mong sugal eh. Para kang yun nalalaman kung tatakbo sa Romblon eh. Romblon nalayo. Isipin mo, bumili umutang ambulansya, dinala ron sa Santa Fe Romblon. Oo. Alam ba ng mga taga ron na hulugan yan? Na nag-aalat tsamba ka, mababayaran mo lang yan kung mananalo ka. Ay, naku po. Alam ba yan doon? Oo. Pag natalo, ihilahin pa yan ng hatakin niya ng kumpanya. No? Oo. Ginagawa niyong sugal yung politika para. Oo. Kaya umiiyak yung mga empleyado eh. Kami walang 13-month pay eh. Oo, wala. Tapos nangungutang kayo ng sasakyan. Oo. Ha? Kumakandidato kayo mayor. Ano yan? Sugal ba yan? Nalayo. Okay, kung magsusugal kayo, doon kayo sa kasino. Ha? Huwag kayo dyan. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Okay, mga kaibigan, magbasa tayo ng mga reaksyon, ha? Magandang umaga po, Ka-Percy, at sa inyong mga tagal Lapid Fire. Sabi ni John Melo Cunana, naway mapanood po natin sa linggo ng hapon yung programa Wanted President. Wanted na ba si Binay? Wanted. Doon po natin makikita kung paano simple na sasagutin ito. Ito, mawalang galang na. Oo. Di siyempre, gusto natin si Duterte sana. Oo. Pero alam nyo, meron mga dapat ipaliwanag si Duterte. Ito sabihin ko sa inyo. Una, bakit niya sinabi na kapag ka hindi natuloy ang kanyang pagtakbo o na-disqualify siya, si Binay ang i-endorso niya? Ha? Dapat niyang ipaliwanag yan. Number 2, wala siyang sinasabi tungkol sa graft and corruption. Oo nga. Ha?
Muro patayan siya, sabi Oh, niya. puro patayan lang tayo. Ang papatayin natin, maliliit lang. Alam mo, Wala bang malaki? Alam mo, contradiction eh. Ano niya, katandem niya si Alan Peter Cayetano. Samantalang si Alan Peter Cayetano, ang isa sa nag-imbestiga kay Binay, di ba, sa Senado. Yun. Oo. Oh, hindi ba? Contradiction yun. Tama. Pangatlo. Oh, bakit ang mga kasama mo, mga mandurugas? Sandra Cam. Ba't nandyan sa si Sandra Cam? Inampun mo ba yan? Oo. Ba't ka gumagawa ng ampunan ng mga mandurugas? Yan, sagutin lang ni Duterte yan na tayo nabubuisit na tayo eh. Naghahanap tayo ng matino, akala natin meron eh. Hindi na rin ako naniniwala rito pagka hindi niya naipaliwanag yan. Oo. Oh, sabi naman ni Roy Balbuena, si Erap Kurap nagsalita na ang mga pulis ng Maynila daw napabayaan daw nung panahon ni Mayor Lim. Ba? Ay, hindi totoo yun kasi unang-una pulis si Lim. Ang tinutukoy niya ron na pinabayaan ni Erap, pinabayaan daw ni Lim, yung hindi binibigay yung pera ng Yung allowance. Kasi si Lim ang nag-imbento nga nun nung allowance tama. 2,000 tsaka 500. Yung 2,000 sa mga kuwan yun retired. Pinatigil lahat ng COA yun sa panahon ni Lim. Ewan ko lang kung bakit tinutuloy ni Erap. Batang COA ngayon di kumikibo. Oo nga. Kay Erap. Nakakakosan niya. Oo, pinatigil kaya pinatigil ni Lim yun, sumunod siya sa batas. Tama. Dahil lang magsasabi kung pwede o hindi, ang COA. Oo. Sabi ng COA, double compensation Lumalabas na 2 sweldo nila bawal yun sa gobyerno, 2 sweldo mo. Di ba? Oo. Di baling marami nakaw. Basta sweldo, 2. Bawal. Yung nakaw, hindi bawal yun. Hindi bawal. Kunyari na lang yung bawal. Oo. Tunay, kakaiba talaga sa lahat itong lipunan natin. Kaya nga, baliktad talaga at bulok ang sistema. Yung mga mandarambong at mga salot ng lipunan, katulad nila Erap Estrada, Isko Moreno, Jojo Bini, na kahit marami ng kaso, patuloy pa din ang mga masasamang gawain at nakakasuhan ay yung mga nagkakaso, ibang klaseng kahayupan talaga. Sabi ni Donald ng Tondo. Ano ito? Meron tayong text dito. Teka, sandali lang ha. Meron na namang nag-suicide. Ayan. Saan daw sa, yan? Sa Boys Town. Ha? Ay, Ngayon lang ho ito. Nakatanggap po tayo ng update mula po sa nag-text sa atin na may nag-suicide naman. Nung nakaraang linggo, namatay. Hindi, na-hospital yung bata. Ewan ko kung naka-recover pa yun, 3 taong gulang. Yung isa naman, 11 taong gulang, Tumakas. kinuha sa Quiapo. Hinanap ng magulang doon, nakatakas na pala yung bata. Yung bata, nag-aaral pala yun sa Calderon, dyan sa Quiapo. Calderon Elementary School. Paano nakuha yun doon? Ba't nila kinuha yun? Nag-estudyante pala yun. Oo. Hindi naman palabo yun. Di katakot-takot na kawalang hiyang po yan. Nasa ng Human Rights Commission dyan? May nagpakamatay. Yan, alamin ninyo bukas, baka bumalandra na sa mga balita yan na merong nagpatiwakal. Naku. Ba't di ka magpapatiwakal Ano yun? Concentration camp yun. Tinotorture ka ron. Palalamunin ka ng bulok. Pahihigain ka sa simento para kay sardinas. Oo, ewan ko, mga kaibigan, anong klase po yan at walang kumikilos na mga, ika nga po, anong tawag mo ron? Yung mga nagmamalasakit daw sa kapakanan ng human rights. Nako. Ayan po, ha? Dahil tayo po, wala ng oras. Papaalam na po tayo. Okay, hanggang bukas pumuli. Ito po si Rose Bernal. Ako naman si Peter Calastar. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po si Atong Ma'am, mabuhay po kayo.
Antabayanan po ninyo susunod agad ang programang ni Shalala and Friends. Kasama po siyempre si Shalala. At susunod po sa kanya, mamaya pagkatapos niya, alas 11 hanggang alas 12 ang programang Katapat at Karancho ni Mayor Alfredo Lim at Miguel Hill. Ito po naman si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Romel Ungas na Tuta ni Erap Mendoza.